Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Agad sumulat na si Senador Amy Marcos sa palasyo upang anya umapila na makilahok ang administrasyon sa investigasyon ng Senado kaugnay nga sa mga pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Matapos ang unang Senate hearing kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, nagdesisyon si Senador Amy Marcos na magkaroon ng pangalawang pagdinig. Bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ng Senadora na maraming natuklasan na irregularidad mula sa unang pagdinig. Bukod dito, nayurakan din niya ang ilang karapatan ng dating presidente na hindi katanggap-tanggap para sa mambabatas. Gusto dito ay itutuloy niya ang pagsisiyasat kung saan nauna na niyang sinabi na tinitingnan niyang imbitahan ang upang mga saksi at sangkot sa pangyayari. Sa unang pagdinig, halos lahat ng mga dumating ay mga opisyal ng pamahalaan, partikular na ang mga gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ngayong araw, inihayag ng Presidential Sister na tumanggi ng dumalo ang mga ito sa susunod na pagdinig ng Senado. Narinig ko at nakbasa ko kagabi dahil dapat may ikalawang hearing. Sana maghihiring na ulit. Ang sabi ngayon ng Executive Secretary Bersamin galing sa Malacanang na hindi pupunta ang sino man sa administrasyon. Si ate mo, si Amy Marcos, supalpalagad. O hindi ka na makakaporma. Hindi na makakaporma ngayon si Amy Marcos. Kawawa itong si Amy. Hindi mo alam kung saan talaga pupulutin ito. Kasi hindi pa siya nakontento. Ito, very problematic. Nag-hearing siya dyan. Ito yung sinasabi natin mga ura-urada Nag-hearing siya dyan sa Senado patungkol dito sa pag-aresto kay Digong. Diba? In just a day, one day of hearing lang yan. Nagkaroon siya agad ng observation. Nagpa-press release, nagpa-press con. Ito yung kanyang mga findings. Madam, isang hearing ka pa lang, may findings ka kagad. Anong ibig sabihin ng findings na yan? Masama yung ginawa ng administrasyon ni PBBM sa pag-aresto kay Digong. Akala niya siguro mas matalino siya sa kapatid niya. Kasi sabi ng mga DDS, weak si PBBM, maiisahan niya. O hindi siya nakaporma ngayon, pahiya siya ngayon. Nako, matalino talaga itong grupo ni PBBM. Hindi mo to maiisahan Malungkot si ate mo. Kasi hindi na daw po a-attend yung mga opisyal ng gabinete na inimbitahan niya para sa hearing na yan ng Senado. Kasi gustong idiin ni ate mo itong miyembro ng gabinete ni PBBM. Bakit mga gabinete? Ang miyembro ng gabinete or mga secretaries, alter ego ng presidente yan. Kumbaga, little president yan in the respective fields. Halimbawa, Department of Justice. Alter ego ng presidente si Rimulya. Sa DILG, si Rimulya din. Alter ego ng presidente yan. Ito ngayon ang nangyari. Naglabas ng executive order, which is valid. Yan ang hindi matanggap ni Amy Marcos ngayon. Kasi hindi na siya makakaporma sa pamamagitan ng executive order na inilabas ng presidente through Executive Secretary Lucas Bersamin with the authority of the president. Kumbaga, presidente din nag-utos nun. Idinaan lang kay ES kasi ganyan yung policy. Akala siguro ni Amy Marcos mas matalino siya sa kapatid niya. Naku ma'am, dyan na tumanda sa gobyerno yan. Paano kalulusot yan? Dating Chief Justice ng Supreme Court. Hilaw kasi itong investigasyon niya Kasi ma'am, bakit kasi mangingialam ka pa dyan? Hayaan mo na yan sa mga abogado ni Digong. Kasi si Digong na mismo ang nagsasabi, wag na kayong mag-intervene. Wag na kayong mangialam. Let the lawyers handle the legal issues of the case. Ikaw naman, hindi ko alam kung bakit mo ginagawa yan. Wag ka na kasing mangialam dyan. Kapatid mo pa ang presidente. Si Bongo nga mismo, sabi ni Bongo, wala na magagawa itong mga hearing na yan Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitin pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Ang dami nga nagte-text, nagtatanong. Tapos, marami rin bagong impormasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatugma-tugma ng mga datos, at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para maisagot ng ating gobyerno. Sabi ko sa kanila, may sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila kasi sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari. Kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman at mas maganda yung nagkakaliwanagan kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatago. Umaasa pa rin ako dun sa sinabi ni Presidente na hindi daw pagbabawal, pero liwaliwanag ng sulat, bawal. Hindi sila a-attend. Pag nagkamali ako, tatanggapin ko naman. Doon ka pa nagkakamali, ate. Matagal na. 3 taon ka na nagkakamali. Hindi mo lang tinatanggap. Kaya naman pala ayaw na mag-participate ng gabinete. Bakit pa? Naglabas ka na ng preliminary report mo Sabi ni Amy, glaring violations in Duterte's arrest. Kaya ayaw ka nang kausap. Kasi nagpa-imbestiga ka para alamin kung ano talaga ang tunay na nangyari dyan sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Pero ang ending mo, ginamit mo yung impormasyon para sirain yung administrasyon.
Anga-anga ka, masyado excited. Nagpanik to si Amy Marcos kasi merong naganap sa kanyang merong naganap recently. Yun. Kaya itong itong pag-press con niya o yung pag-expose niya ng arrest tsaka ng kanyang preliminary report. Panic yan. It was a wrong move. Resulta yan ng panic kasi lumagapak siya sa survey. Dahil inilabas niya yung kanyang preliminary report na idinidiin o ipinapakita sa mga Pilipino na may pagkakamali doon sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. Siyempre, sino gusto mag-participate dyan? Lalo na kung ikaw yung arresting officer. Sino susunod? Bakit ka magpapagamit para siraan ka? Tanga lang ang gagawa nun. Magpa-participate ka sa ganyang operasyon para masiraan ka? No one in their right mind would do that. Pa-participate ka sa isang hearing tapos yung resulta ng hearing ay gagamitin laban sa'yo? No. Anything you say can and will be used against you? Siyempre hindi. Bakit mo gagawin yun? Might as well hindi na ako pa-participate. Maghanap ka mag-isa mo. Kung gusto mo manap ng butas, kumanap ka, hindi mo ako gagamitin. Yun ang posisyon ng ngayon dyan, ng administrasyon dyan. Ngayon, gamitin mo yung influensya mo. Ito si Amy Marcos kasi, mali ka kasi ng mga kinuha, mali ka ng sinasamahan. Una, mali ka ng pinagladyan ng loyalties mo. Ang loyalty mo na kay Digong. Wala sa Pilipino kasi yung kanyang loyalty. Ang loyalty niya na kay Digong. At huwag niyang isipin, natatanga-tanga ang mga Pilipino, nasasakyan lang yun. Dahil tinrider mo yung pamilya, di ba galit sa'yo yung mga supporters sa pamilya? Ganun lang yun. Ngayon, ito namang isa, yung Duterte, ang tingin sa'yo, traidor dahil tinrider mo yung pamilya mo. Dahil tinrider mo yung pamilya mo, how much more kaya mong traidorin ng mga Duterte? Yun ang tumatakbo sa isip ng mga botante. Kaya sinusuka ka ng parehong kampo. Wala kang choice. Hindi ka kasi pumili, wala kang tinayuan. Ang tinayuan mo si Duterte. Tapos at the same time, tinraidor mo yung kapatid mo. Sa pananaw ng taong bayan, isa ka lang giganting traidor. Yun ka lang. Traidor ka sa pamilya mo at magiging traidor ka sa Duterte. Yun lang ang nakikita nila. Wala nang iba. Lalo sa Pilipinas na napakalakas ng personality politics. Well, I'm not sure kung ano limits nga eh. Siyempre, may limits yan. Pero tingin ko, mas pinanggagalingan ng mga cabinet secretary ay una, nasabi na nila yung lahat ng tingin nila ay pwede nilang sabihin at yung mga iba ay hindi na pwedeng pag-usapan dahil medyo sikreto yan or covered ng executive privilege. No? Pero ikalawa, tingin ko yung mas pinanggagalingan nila, ang tingin kasi nila ay meron ng hatol eh. Si Committee Chair Amy Marcos, lalo na nung paglabas niya nung kanyang parang Amy Marcos report. Kaya wala nakapirma kundi siya lang. Ang tingin ko, ito yung mas compelling dahil ang tingin ng mga cabinet secretary may hatol na. Ang tingin ni Senator Amy na yung pagkaka-aresto kay former President Digong ay illegal, violate yung kanyang human rights, violate yung due process, etc. etc. Meron pa nga siyang sinabi na probinsya na ba tayo ng The Hague? No? Kaya ang tingin ko yung cabinet, lalong-lalo na sa pamumuno ni Executive Secretary Bersamin, ang tingin nila ay baka wala na talagang pag-uusapan dahil sa medyo nagbigay na ng judgment yung committee chair dun sa nangyari. So ano pang magiging laman ng hearing? Ang gagawin lang sa hearing ay tatanungin yung cabinet secretaries para suportahan yung kanyang judgment. Hindi ko sure dahil hindi naman ako spokesperson ng mga cabinet. Pero baka yun yung pinanggagalingan nila. Kaya ayaw na nilang dumalo dun sa Senate hearing na yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.